taglagas. Tapos na ang anihan. At heto na, isang pamilyar na eksena para sa lahat ng mga hardinero. Isang taong may pala, matiyagang nagbubungkal at nagbabasag ng lupa. Isa itong ritual na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Naghukay ang ating mga lolo, naghukay ang ating mga tatay, kaya nagbubungkal din tayo. Pero naisip nyo na ba, bakit natin ito ginagawa? Nakakatulong ba talaga ito sa ating lupa? O taon-taon lang tayong nagkakamali at sinisira pa natin ang sarili nating taniman? Ngayon, kalilimutan muna natin ang mga nakasanayan at sisilipin natin ang pagbubungkal sa pananaw ng agham. Pangako ko, bago matapos ang video na ito, malalaman ninyo kung ang inyong palaba ay instrumento ng pagbuo o ng pagsira. Kung tutuusin, nagbubungkal ba kayo o hindi? Mag-comment na kayo ngayon at sa dulo ng video, titingnan natin kung magbabago ang inyong isip. Balikan natin saglit ang nakaraan. Saan ba talaga nag-ugat ang tradisyon ng malalim na pagbubungkal tuwing tapos na ang anihan? Noong unang panahon, lalo na noong kritikal pa ang pagtatanim para sa ikabubuhay ng maraming pamilya, halos ito lang ang tanging tamang paraan. Una, ito ang pangunahing paraan para labanan ang mga matitigas na damo. Kung wala pang mga modernong pamatay damo, ang pala ang kanilang pangunahing sandata. Pangalawa, sa ganitong paraan, inilalagay ang pangunahing pataba, tulad ng dumi ng hayop o manure. Kailangan itong ibaon ng malalim para magtrabaho para sa susunod na ani. At pangatlo, naniniwala sila na ang pag-iwan sa lupa na may malalaking bukol-bukol ay mas maganda. Sinasabi nilang namamatay ang mga peste kapag naiiwan itong nakahantad at ito rin daw ang nagpapaganda sa istruktura ng lupa lalo na sa malalabong lupa. Mukhang lohikal, hindi ba? Ang tatlong batayan na yan, ang damo, pataba, at mga peste, ang siyang bumubuo sa buong ideolohiya ng taunang pagbubungkal, ngunit patuloy na umuunlad ang agham tungkol sa lupa at ngayon ay mas marami na tayong alam tungkol sa buhay na nasa ilalim ng ating mga paa. Simulan natin sa pinakapangunahing punto ng mga pabor sa pagbubungkal, ang tinatawag na aeration or pagpapasok ng hangin sa lupa. Kapag pumasok ang pala sa lupang siksik matapos ang tag-araw, pinaluluwag nito at dinudurog ang mga buo-buo. Ang resulta, napupuno ng oxygen ang lupa. Bakit kailangan pa yun? Napakasimple. Ang ugat ng halaman, tulad din nating mga tao, ay humihinga. Kailangan nila ng oxygen para lumago at maging malusog. Sa matigas at siksik na lupa, wala talagang sapat na oxygen. Parang nabibigatan sa paghinga ang mga halaman kaya hindi sila makakuha ng sapat na sustansya at sa huli, kaunti lang ang inaaning bunga. Ang pagbubungkal ay parang pagbigay ng isang malalim na hininga ng sariwang hangin sa buong lupang taniman. Isipin mo ang tuyo at basag-basag na lupa matapos ang tag-araw. Ginagawa ng pala ang parang patay na balat na ito na malambot, buhaghag, at parang kutson na humihinga. Ang ulan, sa halip na umipon lang sa ibabaw, ay madaling lulubog na nagtatabi ng reserbang tubig na magagamit sa susunod na panahon ng pagtatanim. Sa unang tingin, isa itong di mapagkakailang kalamangan na nagpapatunay na sulit ang lahat ng pagod at hirap dahil binibigyan natin ng lupa ng pagkakataong huminga ng buong puso. Subukan nating suriin pa ng mas detalyado ang kahalagahan ng aeration o pagpapahangin ng lupa. Hindi lang ang ugat ng halaman ang nangangailangan ng oxygen. Sa loob ng lupa, umaagos ang napakaraming buhay na hindi natin nakikita. Bilyon-bilyong aerobic bacteria, ang pangunahin nating mga katulong, ay walang tigil sa pagtatrabaho. Sila ang nagpoproseso ng mga organikong materyales at ginagawa itong mga sustansya na madaling makuha ng halaman. Kung walang oxygen,
mamamatay ang mga microorganism na ito at titigil ang proseso ng decomposition. Dito na magsisimula ang pagdami ng anaerobic bacteria na siyang nagiging sanhi ng kabulukan. Naglalabas sila ng mga mapanganib na kemikal para sa halaman tulad ng hydrogen sulfide. Kaya naman, sa tuwing bubungkalin natin ang lupa, binibigyan natin ng magandang kondisyon ang mga kapaki-pakinabang na mikrobyo para itong pagpapahangin ng kwarto, pakiramdam ng lahat ng nabubuhay ay gumagaan at bumubuti. Ang malalim na pagbubungkal ay nagbibigay ng daan sa hangin upang makarating sa mga bahagi na karaniwan ay hindi naabot. Sa ganitong paraan, mas nagiging aktibo ang mga beneficial na mikrobyo kahit sa ilalim na lumilikha ng isang malakas at masaganang pataba. Kung gayon, ang simpleng pala na hawak natin ay nagiging isang kasangkapan na nagpapasimula at nagpapabilis sa natural na proseso ng pagpapayaman ng ating lupa. Ngayon, dumako tayo sa una at pinakamatinding punto ng mga tutol sa pagbubungkal. Ito ay ang pagkasira ng istruktura ng lupa. Oo, lumalambot ang lupa sa simula, pero ano ang kapalit nito? Isipin niyo, ang lupa ay hindi lang simpleng pinaghalong buhangin, putik at organikong material. Ito ay isang napakakomplikadong sistema, isang buhay na organismo na may sariling arkitektura. Sa paglipas ng maraming taon, trilyong-trilyong maliliit na kanal at butas ang tumagos at bumuo dito. Ang mga ito ay nilikha ng mga ugat ng mga namatay na halaman at ng mga lagusan ng mga bulate at iba pang nilalang na nakatira sa ilalim. Ito ang natural na capillary system para itong mga ugat na nagdadala ng dugo. Dito umaakyat ang tubig mula sa ilalim papunta sa mga halaman tuwing tagtuyot at dito rin dumadaan ang labis na tubig palabas ng lupa tuwing bumabagyo. Ngayon, ano ang ginagawa ng pala? Walang awa nitong sinisira ang natatanging istrukturang ito na likha ng kalikasan. Sa pagbaligtad natin ng lupa, napupunit ang buong pinong network ng mga capillaries. Ang dating maayos na sistema ay nagiging isang magulong masa. Tama, malambot siya agad pagkatapos hukayin. Pero pagkatapos ng isang malakas na ulan, ito ay siksik at nagiging parang monolith. Mas matigas pa kaysa sa orihinal nitong anyo. Taon ang gugugulin ng kalikasan para lamang maibalik ang istrukturang sinira natin sa loob lamang ng isang araw. Ipagpatuloy natin ang usapan tungkol sa pinsalang dulot ng pagsira sa istruktura ng lupa. Tingnan natin itong mga soil capillary o maliliit na ugat ng lupa sa ilalim ng magnifying glass. Bakit ba napakahalaga nito? Ang sistemang ito ay gumaganang parang mitsa sa gasera. Kaya nitong humigop ng tubig mula sa ilalim na bahagi ng lupa, pataas sa mga ugat ng halaman kahit patuyong-tuyo na ang ibabaw. Ito ang ating natural na auto-watering system na nagliligtas sa ating mga tanim lalo na sa panahon ng tagtuyot. Ngunit kapag tayo ay nagbubungkal o naghuhukay, piniputol natin itong mitsang ito. Ang ibabaw na bahagi ng lupa dahil nawalan na ng hihigop mula sa ilalim ay mas mabilis na matutuyo. Ang resulta, mas mapipilitan tayong magdilig ng mas madalas sa hardin na nag-aaksaya ng tubig at ng ating lakas. Bukod pa rito, ang lupang may nasirang istruktura ay hindi na mahusay maghawak ng tubig. Ang lupa na maluwag at walang kaayusan ay mabilis sumipsip ng tubig pagkatapos ng ulan, pero kasing bilis din nitong ibinabalik sa hangin sa pamamagitan ng evaporation. Ngunit ang lupa na may tamang istruktura, parang espongha, ay sumisipsip ng maraming tubig at dahan-dahan lang itong ibinibigay. Kaya lumalabas nakakatwa. Naghuhukay tayo para sana mapaganda ang daloy ng tubig at hangin. Pero sa huli, pinapalala lang natin ang kalagayan ng lupa sa matagalang panahon.
Balik tayo sa mga benepisyo. Pagpuksa sa masasamang damo. Ito marahil ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit naghahanda ang mga tao at naguhukay tuwing taglagas. Pangunahin dito ang mga damong matitibay ang ugat na tumatagal ng maraming taon. Ang makakapal nilang ugat o rhizomes ay nakabaon ng malalim sa lupa at kayang-kayang makaligtas kahit sa matinding taglamig. Ang pag-aararo o paghuhukay tuwing taglagas ay iniaangat ang mga ugat na ito sa ibabaw ng lupa dahil wala na silang panangga mula sa lupa, matutuyo sila sa hangin at mamamatay o lalamigin pagdating ng unang frost. Napakabisa nitong paraan upang malinis ang lupain mula sa mga mapaminsalang damo nang hindi na gumagamit ng kemikal. Pagdating ng tagsibol, mapapansin mong lubos na nabawasan ang dami ng damo. Sa sitwasyong ito, ang pala ay parang araro na nag-aangat sa kaaway mula sa pinagtataguan nito at iniiwan itong walang laban sa gitna ng bukirin. Bukod pa rito, habang naguhukay, hinahati-hati natin ang mga ugat. Marami ang nag-iisip na makakatulong ito para dumami pa sila. Pero kung gagawin ito sa taglagas, ang mga nahati at humina ng parte ng ugat ay hindi na makakaugat pa ng husto bago dumating ang matinding lamig. Kaya sila rin ay tuluyan ng mamamatay. Tingnan natin ng mas detalyado kung paano talaga namamatay ang mga damo. Hindi lahat ng damo ay takot sa pala, pero sa iba, ito na ang katapusan nila. Halimbawa, yung mga damo na gumagapang at matitibay. Malakas sila dahil sa mga pahalang na ugat or rhizomes na puti at puno ng mga tulog na usbong. Kapag naghukay ka tuwing taglagas, umaangat ang mga ugat na ito sa ibabaw ng lupa. Ang lamig ng hamog o yelo ay parang maliliit na kristal na sumisira sa pinong tela ng halaman hanggang sa cellular level. Kapag nasa labas na ang ugat, wala na itong panlaban sa prosesong ito. Ganoon din ang nangyayari sa ugat ng dandelion o ng ibang damo na may malalaking taproot. Pag-angat nila, mamatay sila sa matinding lamig. Ito ang mahalaga. Para maging saksakan ng epektibo, huwag mo nang pantayin ng kalaykay ang lupa pagkatapos hukayin. Kailangan mong iwanan ang mga malalaking tipak ng lupa. Dahil dito, mas malaki ang lugar na mababasa ng lamig at hindi makakabalik ang ugat ng damo para magtago sa ilalim. Kaya, kung ang kalaban mo talaga ay ang mga matitibay na damo na tumatagal ng taon, ang paghuhukay tuwing taglagas ang pinakamabisang kaalyado mo sa labanan para sa iyong ani. Pero syempre, may kabaligtaran din ang lahat ng iyan. Ang sabi ng mga kontra sa pagbubungkal ng lupa. Nilalabanan mo nga ang nakikitang kalaban, pero gigisingin mo naman ang libo-libong natutulog. Ano ang ibig sabihin niyan? Sa itaas na bahagi ng lupa, nandoon ang tinatawag na seed bank o imbakan ng buto. Ito ay mga buto ng mga annual weeds, mga damong tumutubo lang sa isang taon tulad ng amaranth, chickweed at iba pa, na nalaglag lang habang tag-araw. Sa loob ng maraming taon, aabot sa 10,000 ang pwedeng maipon sa bawat metro kwadrado ng lupa. Ngayon, hanggat nakabaon ang mga butong ito sa lalim na higit sa 5 o 7 sentimetro, mananatili silang tulog. Wala kasi silang sapat na liwanag at init para sumibol. Kaya matutulog lang sila dyan ng ilang taon, naghihintay ng tamang pagkakataon. Pero bigla tayong darating, bitbit ang ating pala. Sa pagbabaligtad natin ng lupa, iniaakyat natin ang mga butong ito mula sa ilalim papunta sa ibabaw. Mismo, tayo pa ang gumagawa ng perpektong kondisyon para sa kanilang pagtubo pagdating ng tagsibol. Ang resulta, oo, baka natalo natin ang ilang bahagi ng damong ugat, pero ang kapalit naman ay makapal na karpet ng mga bagong damo na aabutin tayo ng buong tag-init sa paglilinis.
Sa huli, inaayos natin ang isang problema. Pero gumagawa naman tayo ng isa pang problema na mas seryoso pa. Ang pag-intindi sa konsepto ng seed bank o imbakan ng buto sa lupa ay napakahalaga kung pinag-uusapan natin ang tamang pagbubungkal. Isipin mo na lang na parang layered cake. Ang pinakataas na layer ay ang buto ngayong taon. Sa ilalim niyan, ang buto noong nakaraang taon at mas malalim pa ang mga naunang taon. Matalino ang kalikasan. Hindi niya pinapahintulutang tumubo ang lahat ng buto ng sabay-sabay. Ito ang mekanismo ng mga damo para manatiling buhay ang kanilang uri. Kung lahat ng damo ay tutubo sa loob lang ng isang taon at uubusin natin sa pagbunot, mawawala sila. Pero dahil sa seed bank na ito, halos wala silang katapusang supply ng buto para magpatuloy. Ang estratehiyang no-dig o huwag maghukay ay nakabase sa simpleng prinsipyo. Huwag mong gambalain ang natutulog. Kung hindi natin babaligtarin ang lupa, mananatili lang ang mga buto ng damo sa ilalim, sa madilim at malamig na bahagi. Hindi sila makakakuha ng signal para tumubo. Samantala, ang kakaunti lang na nasa pinakaibabaw ay madaling sirain sa pamamagitan ng mababaw na pagluluwag ng lupa o kaya naman ay paglalagay ng mulch. Kaya ang hindi pagbubungkal ay hindi katamaran, kundi isa itong sadyang estratehiya para unti-unting maubos ang mga buto sa seed bank ng lupa. Sa bawat taon na hindi mo bubungkalin ang kamang taniman, pakonti ng pakonti ang damong tutubo. Isa pang matibay na argumento na pumapabor sa pagbubungkal ng lupa ay ang pagpuksa sa mga peste. Ang lupa ay hindi lang tirahan ng mga kapaki-pakinabang na mikrobyo, kundi pati na rin ang taguan ng ating maraming kaaway tuwing taglamig. Ang mga larvae, ang may beetle, ang mga wireworm, ang mga pupa ng cutworm at ng cabbage butterfly, pati na rin ang mismong Colorado potato beetle. Lahat sila ay nagpapalipas ng taglamig sa ilalim ng lupa, nakabao ng 10 hanggang 50 sentimetro ang lalim. Doon sa lalim, hindi na nila kailangang katakutan pa ang matinding lamig. Ngunit ang pagbubungkal ng lupa tuwing taglagas ay nagdudulot sa kanila ng isang malaking sakuna. Sinisira natin ang kanilang taguan at hinihila natin sila, tulog at walang kalaban-laban sa ibabaw. Dobling panganib ang naghihintay sa kanila rito. Una, ang lamig. Ang mga uod at pupa na hindi sanay sa mababang temperatura sa ibabaw ay mabilis na mamamatay. Pangalawa, ang mga ibon, ang mga tit, maya at iba pang katuwang nating may pakpak ay magsasaya at magpipiesta sa iyong bagong bungkal na halamanan dahil masarap na pagkain ito na mayaman sa protina. Sa ganitong paraan, ang isang simpleng proseso lamang tuwing taglagas ay makabuluhang makakabawas sa populasyon ng peste para sa susunod na taon. Makakatulong din ito upang mabawasan ang pangangailangan nating gumamit ng mga insecticide. Tingnan natin itong proseso ng mas detalyado. Kapag binaligtad natin ang bukol ng lupa, nalalantad ang uod ng salagubang. Malaki ito, mataba at puting-puti. Talagang masarap na pagkain para sa mga ibon. Kasunod naman, mayroon tayong wireworm. Mukha itong matigas na piraso ng alambre at bagamat hindi ito gaanong halata, nagiging vulnerable din ito. Ang panlabas nitong balat ay hindi makakaligtas sa matinding lamig kapag nakalantad ito. Pati na ang mga pupa ng paru-paro na parang maliliit na mami, nawawala ng pananggalang at nabibitak dahil sa yelo. Ito ay talagang may hahalin tulad sa isang pangkalahatang paglilinis kung saan winawagwag natin ang lahat ng alpombra. Ginugulo natin ang siklo ng buhay ng mga peste sa pinakamahina nilang sandali bago sila magsimulang mag-hibernate. Ito ay isang mechanical na paraan ng pagkontrol sa peste na, taliwas sa kemikal, ay lubos na ligtas para sa atin
at sa ating magiging ani. Tama ang sinasabi ng mga tagapagtaguyod nito na mas mabuting magsikap gamit ang pala ng isang beses sa taglagas kaysa gugulin ang buong tag-init sa pakikipaglaban sa pinsalang dulot ng mga peste sa pamamagitan ng pag-spray ng mga kemikal. Ngayon, tingnan naman natin ang kabilang panig. Sino pa ba ang kasama nating inilalabas sa lamig kasabay ng mga peste? Ang ating mga pangunahing kaibigan at kakampi, ang mga bulati sa lupa. Ang mga bulati, itong mga masisipag at walang kapag-urang manggagawa, ay masasabing tunay na inhenyero ng pagkamayabong ng lupa. Sila ang nagpapaluwag sa lupa, mas mahusay pa sa anumang pala, lumilikha ng napakahalagang daluyan para sa hangin at tubig. Hinihila nila pababa ang mga organikong bagay mula sa ibabaw, ipinoproseso ito, at pinayayaman ng lupa sa pamamagitan ng kanilang dumi, ang tinatawag na castings o koprolito, na isang napakabisang organikong pataba. Para sa kanila, ang pagbungkal ng lupa tuwing taglagas ay isang kalunos-lunos na pangyayari. Una, hinihiwa lang sila ng talim ng pala. Pangalawa, ang mga nakaligtas ay natatagpuan ang sarili nila sa ibabaw, kung saan madali silang mahuhuli ng mga ibon o mamatay dahil sa matinding lamig at pagkatuyo. Sa pagwasak natin sa populasyon ng bulate, inaalis natin ang likas na kakayahan ng lupa na bumalik sa dati nitong sigla. Tayo ang pumapalit sa kanilang trabaho na ginagawa naman nila ng libre at mas epektibo pa sa atin. Sa madaling salita, pinatalsik natin ang pinakamahusay na manggagawa at sinubukan nating gawin ang kanilang trabaho ng tayo lang. At kadalasan, masalimuot at palpak pa ang kalalabasan. Pero ang mga bulate ay dulo lang ng iceberg. Tingnan naman natin ang mga maliliit na nilalang o ang tinatawag nating microworld. Sa loob ng lupa, mayroong napakasalimuot na sistema kung saan ang iba't ibang uri ng mikrobyo ay nabubuhay sa iba-ibang level. Sa ibabaw, kung saan may maraming oxygen, nandoon ang mga aerobe. Sa mas malalim, kung saan kaunti na lang ang oxygen, nandoon naman ang mga anaerobe. May kanya-kanya silang papel na ginagampanan sa kalusugan ng lupa. Pero kapag binaligtad natin ang lupa sa paggamit ng pala, parang nag-organisa tayo ng isang sapilitang pagpapalipat sa kanila. Ang mga aerobe ay naibaon sa ilalim kung saan sila mauubusan ng hininga at mamamatay. Ang mga anaerobe naman, iniaangat natin sa ibabaw, sa sariwang hangin, na para sa kanila ay nakakalason. Ganap nating winawasak ang microbial balance na matagal nang naitatag. Ito ay parang itinapon ang mga nilalang sa kailaliman ng dagat sa lupa at ang mga hayop sa lupa ay inihagis sa karagatan. Ang resulta ay malawakang pagkamatay ng lahat. Kailangan ng mahabang panahon para makabawi ang lupa sa pinsalang ito. Sa panahong iyon, ang lupa ay magkakasakit at hindi nito magagawa ng maayos ang lahat ng kailangan nating tungkulin. Muli nating bigyan ng puwang ang panig ng mga nagtataguyod ng pagbubungkal ng lupa. Ang kanilang pangunahing punto ay ang kaginhawaan ng paglalagay ng abono. Ang taglagas, ang pinakamahusay na panahon para punuin ng sustansya ang lupa para sa susunod na taniman. Ito ay lalo na mahalaga para sa mga organikong pataba na matagal bago sumisipsip, tulad ng dumi ng hayop, compost o humus. Kung basta mo lang ikakalat ang mga ito sa ibabaw, malaking porsyento ng sustansya, lalo na ang nitrogen, ang mawawala sa hangin o matatangay ng tubig ulan. Upang magsimulang gumana ang organiko, kailangan itong ibaon at ihalo sa lupa. At dito, hindi talaga maiiwasan ang paggamit ng pala o asarol. Pinapayagan ng pagbubungkal na pantay-pantay na maipamahagi ang mga pataba sa lalim na 20 hanggang 30 sentimetro.
ang siyang lalim kung saan tumutubo ang ugat. Sa paglipas ng taglamig at tagsibol, dahan-dahang madudurog ang mga patabang ito. Pagsapit ng panahon ng taniman, ang lupa ay magiging perpektong cake o lote na puno ng sustansya, handa ng pakainin ng iyong mga halaman sa buong panahon. Ito ay isang klasiko at subok na pamamaraan sa agrikultura na pinatunayan na sa loob ng maraming dekada, palawakin pa natin ang ideyang ito. Hindi lang ito tungkol sa mga organikong pataba. Kapag taglagas, naglalagay din tayo ng mga mineral fertilizer na mayaman sa phosphorus, at potassium. Ang posporo at potasyo ay tinatawag na immobile elements. Kung basta mo lang ikakalat ang mga ito sa ibabaw, mananatili lang sila sa pinakamababaw na bahagi ng lupa at hindi maaabot ng ugat ng karamihan sa mga halaman. Para maging epektibo sila, kailangan silang ihalo mismo sa root zone kung saan tumutubo ang ugat. Ang pagpapahulog o paghuhukay ng lupa ang pinakasimple at pinakamabisang paraan para gawin ito. Ihahalo natin ang pataba, babaligtarin ang lupa, at doon sila mapupunta sa lugar na pinakamagagamit nila pagdating ng tagsibol. Dagdag pa rito, ang paghuhukay tuwing taglagas, kasabay ng paghahalo ng soil amendments tulad ng dolomite lime or apog, ay nagpapahintulot na maging normal ang acidity o pH level ng lupa habang taglamig. Mabagal ding umaksyon ang mga sangkap na ito, kaya kailangan nila ng sapat na oras para sumama at mag-react sa lupa. Kaya naman, ang pagpapahulog ng lupa ay hindi lang basta pagpapaluwag. Isa itong mahalagang operasyon upang makalikha ng masaganang lupa sa tamang lalim. Ngayon naman, pakinggan natin ang mariing pagtutol mula sa mga tagapagtaguyod ng natural o likas na paghahalaman. Ang sabi nila, ang malalim na pagbubungkal ay hindi nagpapanatili. Ito ay sumisira sa organikong sangkap. Paano nangyayari ito? Ang pinakamalaking yaman ng lupa, ang gold reserve nito, ay ang humus. Nabubuo ito sa pamamagitan ng mabagal na pagkaagnas ng organiko kung limitado lang ang hangin o oxygen. Ngunit kapag nagbubungkal tayo ng malalim, bigla nating binabaha ng oxygen ang lupa. Nagdudulot ito ng tinatawag na mineralization flash. Ang mga kapakipakinabang na aerobic bacteria ay nakakakuha ng labis na oxygen at nagsisimulang sunugin ang humus ng napakabilis. Kaya nagiging simple itong mineral compounds. Oo, sa maikling panahon, nagbibigay ito ng biglaang pampataba sa halaman. Pero sa katagalan, mabilis nating sinisira ang pagiging mataba ng lupa. Literal nating sinusunog ang organic reserve ng lupa na inipon ng maraming taon. Ang resulta, humihina at nagiging mahirap ang lupa at pumapangit ang istruktura nito. Para lang itong pagsusunog ng pera, para lang magpainit ng saglit. Sa pagpapatuloy ng usapan tungkol sa pagkawala, talakayin naman natin ang tungkol sa tubig. Ayon sa mga kontra sa pagbubungkal, ang lupa na hinukay para sa taglamig ay mas malaking porsyento ng tubig ang nawawala. Bakit? Una, gaya ng nabanggit na natin, nasisira ang capillary system na siyang humihigop ng tubig mula sa ilalim. Pangalawa, ang maluwag at malawak na ibabaw ng binungkal na lupa, lalo na kung ito'y naiwan na nakabunton, ay mabilis magpasingaw ng tubig dahil sa hangin ng taglamig at sikat ng araw sa tagsibol. Ang hubad at maitim na lupa ay mas mabilis nga uminit pagsapit ng tagsibol, pero mas mabilis din itong matuyo. Samantala, ang lupa na hindi ginalaw mula pa noong taglagas at tinakpan, halimbawa ng mulch o mga tirang halaman, ay kumikilos na parang thermos. Pinapanatili nito ang tubig na naipon noong taglagas at taglamig. Pagdating ng tagsibol, sa ilalim ng takip na ito, ang lupa ay mamasamasa at buhay, handang-handa na para taniman nang hindi na kailangang dagdagan
ng diligan. Sa mga rehiyon na may tagtuyot sa tagsibol, ito ang maaaring maging susi para makakuha ng magandang ani. Kaya pala, ang pagbubungkal na ang layunin ay mag-ipon ng tubig ay siya pa palang nagiging dahilan ng pagkawala nito. Kaya, itatapon na ba natin ang ating pala? Huwag magmadali. May mga pagkakataon na ang pagbubungkal sa taglagas ay hindi lang kapaki-pakinabang, kundi talagang kinakailangan. Ang una, kapag inaayos mo ang lupang birhen. Kung nakakuha kayo ng bagong lupa na may maraming damo, lalo na yung may makakapal na ugat, napakahirap na gawin ito nang hindi nagbubungkal ng malalim. Dito, kailangan mong baligtarin ng isang beses ang mga tipak ng lupa, tanggalin ang lahat ng ugat, at maglatag ng pundasyon para sa inyong mga darating na kamang taniman. Ang pangalawa at pinakamahalagang kaso ay para sa mabibigat at malalambot na lupa, yung tinatawag na clay soil. Ang ganitong mga lupa ay may napakakapal na istruktura. Kakaunti ang hangin at hindi mabilis umagos ang tubig. Kung hindi mo bubungkalin ang lupang ito sa taglagas, sa tagsibol magiging maputik na putikan ito at sa tag-araw magiging kasing tigas ng bato. Kaya naman, para sa ganitong uri ng lupa, naimbento ang pagbubungkal na sinasadyang iwanan ang malalaking tipak. Sa buong taglamig, ang tubig na namumuo sa mga butas nito ay magyayelo at lalawak, sisirain ang mga tipak mula sa loob. Tinatawag natin itong frost heaving or pamamaga dahil sa lamig. Pagdating ng tagsibol, ang lupa ay magiging mas maluwag, mas maganda ang istruktura at mas handa na, pero sa kabaligtaran, may mga lupa din na ang paghuhukay tuwing taglagas ay lubos na nakakasama o tinatawag na absolute evil. Ito ay karaniwan sa mga lupa na masyadong magaan tulad ng buhangin o lupaing may halo ng buhangin, sandy loam. Ang mga lupaing ito ay natural ng masyadong maluwag at buhaghag. Hindi sila kayang mag-imbak ng tubig at kulang sa organikong bagay. Kapag hinukay mo pa ang ganitong lupa, lalo lang itong nagiging buhaghag. Mapapabilis ang pagkatuyo at pagkaubos nito. Ang mga sustansyang inilagay mo pa noong taglagas ay aalisin lang at ipapadala sa ilalim ng lupa. Hindi na maaabot ng mga ugat dahil sa malalakas na ulan. Kaya naman, ang pinakatamang diskarte para sa ganitong uri ng lupa ay ang hindi paghukay. Sa halip, kailangan mong laging magdagdag ng organikong bagay tulad ng mulch at compost upang mapataas ang kakayahan nitong mag-imbak ng tubig at ang pagiging mataba nito. Hindi rin inire-rekomenda ang malalim na paghuhukay sa matatabang lupa tulad ng Chernosem, lalo na kung mayroon na itong napakagandang istrukturang butil-butil. Dito, ang pala ay makakasira lang. Masisira nito ang perpektong balanse at istruktura na matagal nang ginawa ng kalikasan sa loob ng daang taon. Kung kaya, malinaw na ang tamang diskarte ay nasa gitna lang ng dalawang pamamaraan. Hindi angkop ang kumpletong pag-iwas sa pagbubungkal sa mabibigat na luwad, heavy clay, samantalang ang taunang paghuhukay ng malalim ay nakakasira naman sa magagaang lupa, light soil. Ano ang solusyon? Isang kompromiso. Sa halip na maghukay ng malalim, maaari tayong gumamit ng mababaw na pagpapalambot ng lupa na mga 5 hanggang 7 sentimetro lang ang lalim. May mga espesyal na kagamitan para rito tulad ng kultibador. Ang ganitong pamamaraan ay nagpapaluwag sa ibabaw na bahagi ng lupa, sinisira ang mga bagong tumutubong damo at naihahalo ang mga green manure o pataba. Ngunit hindi nito sinisira ang ilalim na istruktura ng lupa. Hindi rin ito nakakasama sa mga bulate at sa karamihan ng mga mikroorganismo. Ito ang tinatawag nating ginintuang balanse. Kinukuha nito ang pinakamahusay na bahagi ng dalawang pamamaraan. Pinapaganda natin ang pagpasok ng hangin or aeration sa
sa ibabaw na bahagi. Ngunit pinapanatili nating buhay at buo ang istruktura ng lupa. Angkop ang paraang ito para sa halos lahat ng uri ng lupa at isa itong mahusay na pagbabago mula sa tradisyonal na paghahalaman patungo sa mas natural na pamamaraan. Ngayon, talakayin naman natin itong pinakamahusay na alternatibo, ang no-dig method o ang paghahardin na hindi na kailangan pang maghukay. Ang sikreto nito ay ang lubusang panggagaya sa proseso ng kalikasan. Tingnan natin ang kagubatan. Wala namang naguhukay doon, pero ang lupa ay mananatiling malambot, mamasa-masa, at napakamayabong. Ito ay dahil laging may patong ng mga tuyong dahon, ang natural na mulch. Pwede rin natin itong gawin sa ating hardin. Sa halip na maghukay, tatakpan natin ang taniman ng makapal na patong ng organic mulch, tulad ng ginupit na damo, dayami, nalaglag na dahon, o compost. Ang patong na ito ang nagsisilbing proteksyon laban sa pagkatuyo at pagguho ng lupa. Pumipigil din sa mga damo na tumubo at habang nabubulok, nagiging pagkain ito ng mga bulate at mikrobyo na siya namang nagiging humus. Dagdag pa rito, maaari tayong magtanim ng siderates o tinatawag nating berdeng pataba. Ang mga ugat nito ay nagpapalambot sa lupa at kapag inani at tinumba, ang berdeng parte nito ay pwede ring gawing mulch. Bagamat kailangan nito ng pagbabago sa ating pag-iisip, sa pangmatagalang panahon, makakagawa tayo ng lupa na kusang bumabalik sa dati, malusog, at napakamayabong. Okay, isummarize na natin ang lahat ng napag-aralan natin. Gaya ng nakita ninyo, wala talagang isang sagot sa tanong na dapat bang bungkalin o hindi. Yan ang pinakamalaking realization natin. Nalaman natin na ang pagbubungkal ay malakas pero masyadong agresibong paraan. Pwede itong makatulong sa pagpapahangin, pag-alis ng matitinding damo at peste, lalo na sa mga lupaing mabigat at maputik, clay soil. Pero kapalit nito, masisira ang pambihirang istruktura ng lupa, mamamatay ang mga bulate at beneficial microbes, magigising ang mga buto ng damo na nakabaon, at mawawala ang importanteng humus o organikong material. Ngayon, mas gusto ng modernong agrikultura ang mas malumanay na pamamaraan, yung saktong pagpapaluwag lang sa ibabaw, o ang no-dig technology na gumagamit ng mulch at panakip-tanim, cover crops. Ang pinakaimportanteng aral na dapat nating tandaan, tigilan na natin ang bulag na pagsunod sa nakagawian at intindihin natin ang sarili nating lupa. Tingnan mo, hawakan mo, alamin mo kung anong klase ito, at doon ka lang magdesisyon kung ano ang kailangan niya. Ang malalim na surgical intervention ng pala o ang maingat na therapy gamit ang mga organikong materyales. Salamat sa inyo at tinapos ninyo ang video na ito. Sana marami kayong natutunan. Siguraduhin mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Ngayon, ito ang tanong. Matapos marinig ang lahat ng ito, mananatili ka pa ba sa tradisyonal na pala o susubukan mo ang bago ngayong taglagas? Ibahagi mo ang klase ng lupa mo at ang desisyon mo sa comments.